Sophonias. Unang kabanata. Ang salita ng Panginoon na dumating kay Zephanias, na anak ni Cushi, na anak ni Gedalias, na anak ni Amarias, na anak ni Ezekias, ng mga kaarawan ni Hosayas na anak ni Amon, na hari sa Huda. Aking lubos na lilipulin ang lahat na bagay sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Aking lilipulin ang tao at ang hayop. Aking lilipulin ang mga ibon sa himpapawid at ang mga isda sa dagat at ang mga katitisura na kasama ng mga masama. At aking ihihiwalay ang tao sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. At aking iuunat ang aking kamay sa Juda at sa lahat na nananahan sa Jerusalem. At aking ihihiwalay ang nalabi kay Baal sa dakong ito at ang pangalan ng mga Kemarim 10 ng mga saserdote. At ang nagsisisamba sa natatanaw sa langit sa mga bubungan ng bahay. At ang nagsisisamba na nanunumpa sa Panginoon at nanunumpa sa pangalan ni Malcolm. At ang nagsisitalikod na mula sa pagsunod sa Panginoon at yaong mga hindi nagsisihanap sa Panginoon ni sumangguni man sa Kaniya. Pumayapa ka sa harap ng Panginoong Diyos sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na, sapagkat inihanda ng Panginoon ang isang hain, kaniyang itinalaga ang kaniyang mga panauhin. At mangyayari sa kaarawan ng hain sa Panginoon na aking parurusahan ng mga prinsipe at ang mga anak ng hari at ang lahat na nangagsusuot ng pananamit ng taga-ibang lupa. At sa araw na yaon ay aking parurusahan yaong lahat na nagsisilukso sa pasukan na pinupuno ang bahay ng kanilang Panginoon ng pangdadahas at pagdaraya. At sa araw na yaon, sabi ng Panginoon, magkakaroon ng ingay ng hiyawan na mula sa pintuang bayan ng mga isda at ng pananambitan mula sa ikalawang bahagi at malaking hugong na mula sa mga burol. Manambitan kayo, kayong mga nananahan sa Maktes, sapagkat ang buong bayan ng Canaan ay nalansag, yaong napapasanan ng pilak ay nangahiwalay. At mangyayari sa panahong yaon na ang Jerusalem ay sisiyasatin kung may mga ilawan, at aking parurusahan ang mga tao na nagsisiupo sa kanilang mga latak na nangagsasabi sa kanilang puso, ang Panginooy hindi gagawa ng mabuti, ni gagawa man siya ng masama. At ang kanilang kayamanan ay magiging samsam, at ang kanilang mga bahay ay kasiraan. O, sila'y magtatayo ng mga bahay, ngunit hindi nila titirahan, at sila'y mag-uubasan, ngunit hindi sila magsisiinom ng alak niyon. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na at nagmamadaling mainam, sa makatuwid bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoon. Ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Ang araw na yaon ay kaarawan ng kapuotan, kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pagsasalimuot ng kadiliman, kaarawan ng pakakak at ng hudyatan laban sa mga bayang nakukutaan at laban sa mataas na kuta. At aking dadalhan ng kahapisan ng mga tao na sila'y magsisilakad na parang mga bulag sapagkat sila'y nangagkasala laban sa Panginoon, at ang kanilang dugo ay mabubu na parang alabok at ang kanilang katawan ay parang dumi. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kaniyang paninibugho. Sapagkat wawakasan mo nga niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Ikalawang kabanata, kayo'y magpipisan, o bansang walang kahihiyan. Bago ang pasiya'y lumabas, bago dumaang parang dayami ang kaarawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang kaarawan ng galit ng Panginoon. Hanapin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na maamo sa lupa na nagsigawa ng ayon sa kaniyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, kay pala ay malilingid kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon. Sapagkat ang Gaza ay pababayaan at ang Ascalon ay sa kasiraan, kanilang palalayasin ang Asdod sa katanghaliang tapat at ang Ekron ay mabubunod. Sa aba ng mga nananahanan sa baybayin ng dagat, bansa ng mga Chereteo, ang salita ng Panginoon ay laban sa iyo, O Canaan, na lupain ng mga Filisteo. Aking gigibain ka upang mawalan ng mga mananahan. At ang baybayin ng dagat ay magiging pastulan na may mga dampa para sa mga pastor at mga kulungan para sa mga kawan. At ang baybayin ay mapapasa na labi sa sangbahayan ni Juda. Sila'y magpapastol ng kanilang mga kawan doon. Sa mga bahay sa Ascalon ay mga hihiga sila sa gabi, sapagkat dadalawin sila ng Panginoon nilang Diyos
at ibabalik sila na mula sa kanilang pagkabihag. Aking narinig ang panunungayaw ng Moab at ang pag-api ng mga anak ni Ammon na kanilang ipinanungayaw sa aking bayan, at nagmalaki sila ng kanilang sarili laban sa kanilang hangganan. Buhay nga ako, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel, walang pagsalang ang Moab ay magiging parang Sodoma, at ang mga anak ni Ammon ay parang Gomora, pag-aari ng mga dawag at lubak na asin, at isang pagkasira sa tanang panahon. Sila ay sasamsamin ng nalabi sa aking bayan, at sila'y mamanahin ng nalabi sa aking bansa. Ito ang kanilang mapapala dahil sa kanilang pagpapalalo, sapagkat sila'y nanungayo at nagmalaki ng kanilang sarili laban sa bayan ng Panginoon ng mga hukbo. Ang Panginoon ay magiging kakilakilabot sa kanila, sapagkat kaniyang gugutumin ang lahat ng Diyos sa lupa, at sasambahin siya ng mga tao ng bawat isa mula sa kani-kaniyang dako ng lahat na pulo ng mga bansa. Kayong mga taga-Ethiopia naman, kayo'y papatayin sa pamamagitan ng aking tabak. At kaniyang iuunat ang kaniyang kamay laban sa hilagaan, at gigibayin ng Assyria, at ang Nineveh ay sisirain at tutuyuing gaya ng ilang. At mga baka ay hihiga sa gitna ni Yaon, lahat ng hayop ng mga bansa, ang pelikano, at gayon din ang erizo ay tatahan sa mga kapitel ni Yaon. Kanilang tinig ay huhuni sa mga dungawan, kasira ay sasapit sa mga pasukan, sapagkat kaniyang sinira ang mga yaring kahoy na sedro. Ito ang masayang bayan na tumahang walang bahala, na nagsasabi sa sarili, ako nga, at walang iba liban sa akin. Ano't siya'y naging sira, naging dakong higaan para sa mga hayop. Lahat na daraan sa kanya ay magsisisutsot at ikukumpas ang kaniyang kamay. 3 kabanata. Sa aba niya na mapanghimagsik at nadumahan ng mapagpigating kamay. Siya'y hindi sumunod sa tinig, siya'y hindi napasaway, siya'y hindi tumiwala sa Panginoon, siya'y hindi lumapit sa kaniyang Diyos. Ang mga prinsipe niya sa gitna niya ay mga liyong nagsisiungal. Ang mga hukom niya ay mga lobo sa gabi. Sila'y walang inilalabi hanggang sa kinaumagahan. Ang kaniyang mga propeta ay mga walang kabuluhan at mga taong taksil. Nilapastangan ng kaniyang mga saserdote ang santuaryo. Sila'y nagsigawa ng pangdadahas sa aking kautusan. Ang Panginoon sa gitna niya ay matuwid. Siya'y hindi gagawa ng kasamaan. Tuwing umaga'y kaniyang ipinaliliwanag ang kaniyang matuwid na kahatulan. Siya'y hindi nagkukulang, ngunit ang hindi ganap ay hindi nakakaalam ng kahihiyan. Ako'y naghiwalay ng mga bansa, ang kanilang mga kuta ay sira. Aking iniwasak ang kanilang mga lansangan na anopat walang makaraan. Ang kanilang mga bayan ay giba, na anopat walang tao, na anopat walang tumatahan. Aking sinabi, matakot ka lamang sa akin, tumanggap ng pagsaway. Sa gayoy ang kaniyang tahanan ay hindi mahihiwalay, ayon sa lahat na aking itinakda sa kaniya. Ngunit sila'y bumangong maaga, at kanilang sinira ang lahat nilang gawa. Kaya't hintayin ninyo ako, sabi ng Panginoon, hanggang sa kaarawan na ako'y bumangon sa panghuhuli. Sapagkat ang aking pasiya ay pisanin ng mga bansa, upang aking mapisan ng mga kaharian, upang maibuhos ko sa kanila ang aking kagalitan, sa makatuwid bagay ang aking buong mabangis na galit. Sapagkat ang buong lupa ay sasakmalin ng silakbo ng aking paninibugho. Sapagkat akin ngang sasaulian ang mga bayan ng dalisay na wika, upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon, na paglingkuran siya na may pagkakaisa. Mula sa dakuro ng mga ilog ng Ethiopia, ang mga nagsisipamanhik sa akin sa makatuwid bagay ang anak na babae ng aking pinapangalat ay magdadala ng handog sa akin. Sa araw na yaoy hindi ka mapapahiya ng dahil sa lahat ng iyong gawa na iyong isinalangsang laban sa akin. Sapagkat kung magkagayon aking aalisin sa gitna mo ang iyong nangagpapalalong nagsasaya, at hindi ka na magpapalalo pa sa aking banal na bundok. Ngunit aking iiwan sa gitna mo ang isang nagdadalamhati at maralit ng bayan, at sila'y magsisitiwala sa pangalan ng Panginoon. Ang lalabi sa Israel ay hindi gagawa ng kasamaan, ni magsasalita man ng mga kabulaanan, ni masusumpungan man ang isang magdarayang dila sa kanilang bibig, sapagkat sila'y magsisikain at magsisihiga at walang takot sa kanila. Umawit ka, o anak na babae ng Sion, umiyaw ka, O Israel, ikaw ay matuwa at magalak ng buong puso, o anak na babae ng Jerusalem. Inalis ng Panginoon ang mga kahatulan sa iyo, kaniyang iniwaksi ang iyong kaaway. Ang hari sa Israel, sa makatuwid bagay ang Panginoon, ay nasa gitna mo. Hindi ka na matatakot pa sa kasamaan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, o Sion, huwag manghina ang iyong mga kamay.
Ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo na makapangyarihan na magliligtas. Siya ay magagalak dahil sa iyo na may kagalakan. Siya magpapahinga sa kaniyang pag-ibig. Siya ay magagalak sa iyo na may pag-awit. Aking pipisanin yaong nangamamanglaw dahil sa takdang kapulungan na sila'y mga naging iyo na ang pasan sa kaniya ay isang kakutyaan. Narito, sa panahong yao'y aking parurusahan ang lahat ng mga dumadalamhati sa iyo at aking ililigtas ang napipilay at aking pipisanin ang pinalayas at aking gagawin silang kapurihan at kabantugan na ang kahihiyan nila ay napasa buong lupa. Sa panahong yao'y aking ipapasok kayo at sa panahong yao'y aking pipisanin kayo. Sapagkat aking gagawin kayong kabantugan at kapurihan sa gitna ng lahat ng mga bayan sa lupa, pagka aking ibinalik kayo sa harap ng inyong mga mata mula sa inyong pagkabihag, sabi ng Panginoon.